Sa part 1 ng video ay sinamahan nyo kami mula Manila hanggang Pagudpod. Ngayon naman sa video na ito ay pupuntahan natin ang pinakadulo ng Pilipinas, ang Apari sa Cagayan Valley. Tara, North Loop tayo! Good morning! Let's go ride. Original na plano namin talaga ay pabalik na sana kami para mapuntahan yung mga ibang tourist destination dito sa Ilocos. Pero nakapag-decide kami na bakit nga ba hindi ko na lang in-North Loop to. Total, nandito na rin naman kami sa kabilang dulo, di ba? Kaya tara, North Loop na natin to. Okay guys, so first natin ginawa is nagpagas tayo, no? Kasi 337.62 pesos po. Mura dito. Parang Manila din. And syempre, chinek natin yung gulong natin. Medyo lumambot pa rin siya, no? Buti na lang meron tayong baon ditong tire sealer ng Kobe. Napakahalaga na ito kasi bundok na to. Bihira yung mga vulcanizing. Kaya okay pag merong ganito. At dahil pabalik nga yung pinanggalingan natin sa Saud Beach mula dito sa Patapat Viaduct, eto, nadaanan ulit natin yung viaduct, no? So ito, morning to, it's maganda yung weather, no? Gloomy, hindi siya masyado maaraw. At saka medyo may spray ng tubig, ng ulan, no? So okay na okay bumiyahe ng ganito, napakasarap. At makalipas ang halos 2 oras na pag-akyat at baba sa bundok, mula Pagudpod ay mararating natin ang bayan ng Claveria sa Cagayan Valley. Ayun na yung Taiwan, no? Oh, ito yung pinakadulo. So yun guys, no? So don't get me wrong, pag sinabi kong dulo kasi, ito yung mararating mo ng dulo na hindi ka sumasakay ng barko. Bukod pa yung sa Batanes guys, ha. Napakaganda talaga ng mga daan dito sa Cagayan Valley. Walang lubak, walang kahit anong kalat. At tignan nyo yung paligid, ang daming tanim. Kung hindi ako nagkakamali, nandito na kami sa bayan ng Sanchez Mira. Ito yung arko nila, napakaganda. Ng bayan ng Sanchez Mira ay sinadya na rin namin ang bayan nila Juvie sa Alinuno, Abulog, Cagayan Valley para makapagpahinga na rin sa kanilang kamag-anak. At dito, makikita ninyo na napakalawak ng mga palayan dahil isa ang Cagayan Valley sa mga pinakamaraming napuproduce na palay o bigas sa ating bansa. At pagdating nga namin dito, pinaghandaan nila kami ng masasarap na pagkain. At Ilocano dish to guys, so sobrang sarap talaga nito. Maraming salamat po, no. So ito, may igado, meron ding papaitan, at maraming sariwang gulay. Maraming salamat po ulit, and nice to meet you all po. Mihaw pa talaga. Ano yung may mag-awalis ngayon? Tayo'y magpaalam na. Salamat! Salamat! Ingat kayo! After namin magtanghalian, ang next destination namin ay ang Apari. Ang Apari ay dating Japanese trading post dahil sa lokasyon nito sa hilagang dulo ng Luzon sa bukana ng Cagayan River. Ito ang pangunahing lugar para sa kalakalan para sa Japan sa isla ng Luzon. Tara, North Loop tayo. Anong lugar na to? Ang lakapan. Ang Lakapan? Alam mo? Dito rin ako dito yung minsan ako dito. Kapatid ni Papa dito na. Ang Lakapan? Alakapan. Alakapan? Tama diba? Alakapan. Anong lugar na po ito? Alakapan sir. Ah, okay.
Sheesh! Thank you po. Thank you po. Ito ang Magapit Bridge sa bayan ng Lalo sa Cagayan. At makikita rin natin ang Cagayan River na kilala rin bilang Rio Grande de Cagayan. Ito ay ang pinakamahaba at pinakamalaki ayon sa dami ng tubig. Ito ay may kabuang haba na humigit kumulang 505 kilometers. At dating nakikita ko lang sa mga aklat, ngayon, eto na. Nakakamangha, di ba? May mga nagtatanong kung ano nga ba yung tinatawag na North Luzon Loop. May mga iba't ibang destination siya na may ikot mo yung buong Luzon at karamihan sa ating mga motorista ay bucket list na magawa ang biyahe na ito. Dahil hindi lang sa mga nagagandahang lugar, kundi sa mga pinagmamalaking masasarap na pagkain sa mga madadaan ng bayan. Eto na, nasa Apa rin na tayo. Ito na yung kabilang dulo at sa wakas narating na rin natin. Sinadya mo ng napakalayo, kaunting photo ops lang. Alis na rin agad. Ganun talaga. Isa kasi ito sa mga destination na dapat mapuntahan mo para makompleto yung North Loop eh. Around 2 PM na sa mga oras na to. At nakaramdam na ako ng pagod. Sakit ng katawan at antok mula pa nung biyahe natin nung first day. Hindi pa kasi fully nakaka-recover. Pero ang weird no? Nakakapagod magmotor ng malayo pero ito yung pahinga na gustong gusto ng karamihan. Hindi naman katawan ng napapahinga kapag naglo-long ride ka eh. Kundi yung isipan mo at sarili mo mismo. Nawawala saglit ang mga problema mo at napapalitan ng saya at excitement na marating yung mga lugar na hindi mo pa napupuntahan. Ang sarap tuloy sabihin. Nabot ko na yung kabilang dulo. Ito na yon, ang Apari. Cheers. Ketchup pa to. At sausage. Hindi ko natanong eh. It's the small things in life that wrong. May magaling ka pang sabihin. Mas masarap pa sa Starbucks. Sheesh. Itong araw na to, chill ride na lang kami. After namin kumain sa bayan ng Gataran, sa next destination namin ay nag-decide na kami na maghanap ng mapapahingahan. At yun ay ang sa Tuguegarao. And dumaan na rin pala kami dito sa Teaño Alcala Milk Candy. Carabao's Milk Candy siya since 1930 pa. And salamat nga pala sa dati kong kawork na si Joren sa pagrekomenda. Napakasarap na ito guys, itry nyo pag nabdaan kayo sa Alcala. Dinaanan namin ang family friend nila Juvie sa Igig, Cagayan Valley. At dito inaya nila kami na magpahinga at magpalipas na ng gabi. Pinagluto pa nila kami ng makakain kahit biglaan lang. Grabe, sobrang salamat po Kuya Fons and Ate Gail. Pati na rin sa cute na si Baby Alicia. See you soon po. Ay, nakatali. Thank you, tige lang. Thank you, Tay. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye na.
yung pato. Ingat ka doon. Bye, bye-bye. Bye, ingat kayo. Thank you, guys. Ito ang Buntun Bridge sa Ilog Cagayan. Ito ay may habang 1,369 meters at sinasabing pinakamahabang tulay ng ilog sa bansa. Ito ay binuksan noong 1947 at nakilala bilang gateway sa lungsod ng Tuguegarao. Di na ako nakapag-video pa ng marami kasi puro bayan naman yung nadaanan namin. Talagang stretch, CR at gas lang ang pahinga namin papunta ng Aurora Baler. Kaya tara, biyahe pa tayo. Inulan na kami sa bundok at mabuti na lang ay hindi ganun kalakas. Kasama sa biyahe yan, kaya dapat laging dala ang kapote para tuloy-tuloy pa rin ang biyahe. At dito sa bayan ng Madela, sa Quirino Province, nagpagas na kami dahil malayo pa at marami pang bundok ang aakyatin para makababa sa Dinadjawan. Kaya tara! Mula dito sa Abag Bridge ay aakyatin na natin ang kabundukan ng Sierra Madre. At oo, hindi lang sa Marilake ito makikita, kundi isang itong mahabang bundok. At may dahilan kung bakit kilala ang kabundukan ng Sierra Madre bilang backbone of Luzon. Ang kabundukan ng Sierra Madre ay ang pinakamahabang bulubundukin sa Pilipinas, gayon din ang isa sa pinaka-biodiverse sa bansa. Pinoprotektahan nito ang Northern Luzon mula sa mga bagyo noon pa man. Kaya dapat natin pangalagaan ng kalikasan dahil tayo ay naikinabang dito. Kaya tara, biyahe tayo. At nang marating nga namin ang Dipakulaw sa probinsya ng Aurora, eto, tumirik na yung araw at syempre nagtanggal na rin kami ng kapote. And thank you nga pala sa natigilan namin dito. Nakapagpahinga kami ng kaunti at nakapag-CR na rin. Tuloy-tuloy lang biyahe hanggang sa pagbaba ng bundok. Ang ganda, di ba? Pagbaba namin ng Dinadjawan, ayun nga, sa sobrang excited namin, hindi kami nakapag-video, pero ang ganda ng beach nila dito guys. Ang puti ng sand at pino rin. Sino mag-aakala, di ba? More than 1 hour lang naman ang biyahe dito pag galing ka ng Baler.
Hindi na rin kami nagstay dito at naligo kasi sa Baler naman talaga ang aming plano. Doon kami magmumula bago umuwi. Pero ito, nadaanan namin ang napakagandang Amper Beach sa Dipacolao. Isa siyang coastal road at napakaganda ng tanawin dito dahil may mga rock formation din. Nakaka-relax at ang sarap tumambay dito. Karamihan ng mga riders dito rin nagpo-photo ops. Kasi nga, ang ganda ng tanawin, di ba? Tara, enjoy natin to. Nakarating na nga kami sa Baler, more than 7 hours naging biyahe namin from Igig, Cagayan. Tanghali na neto, nag-photo ops lang kami at kumain. Syempre dinaanan na rami ng sikat na Sabang Beach sa mga nagsisurfing. Sa mga oras na to wala pa kaming nahanap na tutuluyan dahil hindi pa kami nag-advance booking kasi mahirap pag nakamotor ka. Pero nakahanap kami sa 1,300 pesos na halaga. Overnight na yon at sabi namin aalis naman kami na maaga bukas kasi pabiyahe rin kami pa uwi. Naglakad-lakad lang kami dito sa beach at nanood ng mga nagsasurfing. Ang gagaling nila at sana matuto rin kami soon. Hindi na nga kami nakalabas nung gabi dahil umulan rin naman nun. Hindi na rin kami nakapag-video ng marami kasi nga pagod na dahil bukas maaga pa kami ulit babiyahe pa uwi. Tara, biyahe tayo. Uwi na tayo. Plano ko to nung walang kasiguraduhan. Sabi ko lang dati, balang araw gusto ko gawin to, ang North Loop. At nung una ayaw ko pa at wala talaga sa plano namin to. Kasi iniisip ko yung gastos at biyahe na malayo. Naisip namin na siguro ito na yung pagkakataon na yun. Marami pa naman kaming time. Kaya nag-decide kami na ituloy na to. At hindi nga kami nagsisi. Binigay ni Lord lahat sa amin ng pabor. Mga taong dinaanan namin sa biyahe pero pinakain at pinatuloy sa kanilang tahanan. Ligtas na mga daan at magagandang tanawin. Mula sa mga kurbadang mga kalsada sa bundok hanggang sa mga open highway. Humahampas sa akin ang hangin at pinapaalala nito sa akin ang freedom na meron tayo habang nakasakay sa motor. Mga tunog ng makina at ingay ng kalsada. Sobrang saya. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sana nag-enjoy kayo sa mga agsama sa amin sa ride na to. Tulad ng ginawa namin. Ikaw naman,
gawin mo rin yung mga bagay na magpapasaya sa'yo. Kaya tara, biyahe tayo.